Pag napagtripan ng anak mo sa eskwelahan, anong gagawin mo? A. Maglukdo ng plants. B. Magtanim ng plants. C. Magtubig ng plants. O D. All of the above. Wala. Wala dyan sa pagpipilian. Kasi nagtanim-tanim lang ako dito, tita, pero yung isip ko nang lalagas na ng lagaraw. Ay, sorry. Seryoso pa lang usapan natin ngayon. So mag-comment kayo dyan, hindi nyo lang pag-Englishin ha. Tagalogin nyo lang please, kaya maintindihan ng asawa ko. Kasi ayaw niya na pag-usapan yan. Pero ngayon ipalabas ko lang yung himumunot ng damdamin ko ba. Yung aking galit ba. Kasi ini-imagine ko kung paano na itulak ang anak ko tapos bubunot-bunutin ang buhok. Tapos pinalo pa ng bola. O di masakit din sa damdamin ni as a nanay eh. Noong isang linggo pagsundo ko kay ate nang kamusta ako, kamusta ang araw mo? Tapos nagumpisa siya agad na, mami paano ba kung may mag-away sa akin, awayin ko ba pabalik? Sabi niya palagi na lang kasi tapos nasasakta na ako ba? Tapos nag-iyak siya. Sabi ko pag palagi na lang nak, magreklamo ka din sa teacher tapos magpalayo ka lang, wag mong patulan, tapos magpabaya ka lang kasi ayaw ko na may makaaway, ganyan. Kasi sabi ko marami namang ibang mga bata, doon ka lang makipaglaro. Pero ewan ko ba, pag talagang mapagtripan ka ng isang bata, balik-balikan ka talaga kahit na medyo nagaiwas ka na. Hindi ko naman masabi na perfecto yung anak ko, pero in general naman, mabait naman yan. Tapos hindi naman talaga yan, nagditrip ng ibang bata. Siguro minsan unintentionally magagawa din nila, pero hindi talaga as yung talagang mean talaga ba. I'm sure hindi lang din ako nagasabi sa mga bata na pag nasobra na lumaban ka. Ay sinabihan ko yung anak ko, na pag sinumbag ka, sumbagin mo din. O may permission ka nang galing sa akin, pina-joke lang yan, pero deep inside sabi ko, sarap talaga sabihin na kulatahin mo din eh. Pero hindi naman ganun gani, di ba? Kasi bawal na din mapatrouble din yung anak natin. Pero dumating na talaga sa punto, tita, ang aking kinatatakutan ay nangyari na ngayong araw. Tinawagan ako ng teacher sa school na kunin yung anak ko kasi grabe ang iyak daw doon. Tapos na parang nanginginig siya ba? Na nervyos siguro din tsaka natakot lang din eh. O di ba? O imaginein mo yung anak mo, tinapunan ng bola, tinuklod, natumba, tapos pagkatumba, hinila-hila yung buhok niya na curly. Ay, na-imagine ko talaga para matulog talaga yung aking bulaho. Ay, pero sabi ko, relax lang na. Huwag mong palabasin ang ating mga galit dyan. Relax lang, huwag na ipakita sa anak. Pero pagkakita ko sa anak ko, sabi ko, tinakabalos ka. Ay, sorry lang. Ikaw ba naman, ang anak mo ginanyan, hindi ka mo ma-imagine yan, pero ang lumabas pa rin sa bunganga ko, kamusta ka nak, okay ka lang, hindi lang magbalos, sabi niya, never talaga daw siya nagbalos, o ang sabi ng mga teacher doon, na-handle niya ng very good daw ang nangyari sa kanya, pero yun lang, nanginig yung anak ko, ikay gusto din, deep inside, gusto din magbalos, pero alam niyo naman na very soft and gentle yung mga anak ko, tita. Lagi yan naka-smile, very happy yan sila, so wala sa nature nila yung mga manakit. Kaya nga parang sabi ko bakit ang anak ko pa na mabait naman yan. Kaso nga lang may mga bata talaga tita na kulang pag-aaruga siguro sa bahay nila or kulang lang sa atensyon. Or talaga lang siguro na hindi yan talaga gusto si ate. Kasi na-mention na nga ni ate nga last week pa. Yan same na bata pa din. So it means talaga may gigil ng galit siya kay ate ba. Siguro na kukutan lang siguro siya kay ate ba. Noong bago pa si ate dito, napagtripan din yan siya one time pero nasettle namin agad kaya pinuntahan mo namin sa school. Kahit lagi namin ginasabi kay ate na pag mga ganyan, sabihin agad kay mami and dad. Kasi yung mga bata na yan, mga isog lang yan sila. Kasi bata nga sila kung sino lang makaya nilang daog-daogin. Pero hindi dapat yan, dapat putulan agad ng mga sungay, mga ganyan. Pero may mga bata, tita, kahit na anong sabi mo, hindi talaga sila nakikinig kasi doon sila nalilipay ba? O, ang pag-sabihan na lang natin yung mga anak natin na mag-ingat na lang tsaka mag-iwas. Para walang gulo, tita, ba, para maayos din ang pagpasok sa school ng mga bata. Basta ang sabi ko kay ate, mga ganyang sitwasyon hindi pwede ginasekreto yan. Sabihin agad kay nanay, kay daddy. Nag-smile man si ate, sabi ko, ako bahala sa'yo nak. Ay, gugubatin ko yan daw sila pa taga Mindanao eh.